Ang topic po natin ngayon mga kapatid ay napapanahon na usapin sa ating lipunan. Sa title pala mga kapatid extrajudicial killing. Pag-aralan natin mabuti ito mga kapatid. Ang mga bersyon ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong ang Biblia at New King James Version. Liban na kung babanggitin. Yung title natin mga kapatid, extrajudicial killing, for short, ay tinatawag na EJK. Medyo mahaba kasi extrajudicial killing o EJK. Ito'y usapin hindi lamang humahamon sa batas ng tao. Kasi labag sa batas yan eh. Lalo na sa batas natin sa Pilipinas at sa mga demokratikong batas ng mga bansa. Walang extrajudicial killing. Bawal talaga yan. So usapin niya na hindi lamang humahamon sa batas ng tao, kundi higit sa lahat, pati batas ng Diyos, hinahamon yan. Mamaya makikita nyo mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawagan na dapat ipinagtatanggol natin ang buhay. Pero sa paraan na hindi naman ipagtatanggol magbabayolente tayo, no? Kundi kung ano yung tinuturo ng banal na kasulatan. Kung paano natin ihahayag ang katotohanan, kung paano natin tututulan ng kadiliman. At para sa atin, kadiliman yan extrajudicial killing. Sapagkat ang buhay ng tao, mga kapatid, ay isang banal na kaloob ng Diyos. Mamaya makikita po natin yan. Pero tingnan muna natin itong tinatawag na extrajudicial killing. Ang extrajudicial killing, mga kapatid, ay isang technical na termino na tumutukoy sa pagpatay sa isang tao sa labas ng legal na proseso. Ibig sabihin, mga kapatid, ay walang legal process, walang due process ng batas. Ito'y karaniwan tumutukoy sa pagkitil ng buhay na isinasagawa ng, sino ba nagsasagawa niyan? Yung may mga armas. Sino ba may mga armas? Yung mga ahente ng gobyerno. Hindi naman lahat, ha? Hindi lahat, tandaan ninyo. Tulad ng mga pulis, militar, at ibang mga nasa autoridad. Pero hindi lang sila nagsasagawa niyan, mga kapatid, ng extrajudicial killing. Pati mga pribadong mamamayan, mga kung tawagin ay vigilante, nagsasagawa rin ng extrajudicial killing. Ngayon, ano ba yung mga katangian ng extrajudicial killing? Unang-una, walang hukuman o legal na proseso. Ang biktima ay hindi dumaan sa tamang proseso ng batas. Tulad ng ano ba tamang proseso ng batas? Paglilitis sa hukuman, sa korte. At hindi nabigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga paratang. At kung minsan nakikita nga natin dahil hindi dumaan ng proseso, may mga napapatay na hindi naman talaga napagbintangan lang. Di ba? At ikalawa, isinasagawa ng mga otoridad yan. Sila may mga armas Pero hindi lang sila. Pati yung mga pribadong mga vigilante. Kadalasan, ang napapaslang nila, yung mga pinaghihinalaan pa lang. Dahil maraming report sa kanila, ganun, na yan daw ay kriminal. At ikatlo, makikita natin ang extrajudicial killing ay hindi nga lehitimo. Ibig sabihin, hindi legal, illegal. Illegal. Paglabag sa batas ang extrajudicial killing. Kaya iisipin nyo, minsan ang nagsasagawa niyan, hindi nga natin nilalahat. Paulit-ulit ako dyan, hindi natin nilalahat ng, police. Isipin nga ninyo, tagapagtupad ng batas, tapos mag-exercise ka ng, execute mo yung extrajudicial killing. Tagapagpatupad ka ng batas, ikaw ang unang lumalabag sa batas. Sapagkat labag sa batas, ang extrajudicial killing. At ikalawa, mga kapatid, ano-ano ba yung mga possible na consequences o konsekwensya o yung nagiging resulta ng extrajudicial killing? Number one, paglabag yan sa karapatang pantao. Yung EJK ay malinaw na paglabag sa karapatan ng buhay at due process ng tao. Lahat tayo may karapatan sa due process Yung due process, ginagarantihan niya ng batas ng halos lahat ng mga demokratikong bansa sa buong mundo. At isa sa mga consequences ng extrajudicial killing,
kawalan ng hustisya. Dahil nilabag nga ang batas, walang justice dyan. Sa halip na dumaan sa hustisya o katarungan, ang EJK ay nagbibigay daan sa mga aksyon ng paghihiganti at pagkilos na walang pananagutan. Mga irresponsableng pagkilos yan. At yung kultura ng karahasan at takot, yan ang nagiging resulta pag may extrajudicial killing. Yung pagkakaroon ng EJK ay maaaring lumikha ng kultura ng takot at kawalan ng tiwala sa mga ahensya ng pamahalaan, lalo na sa sistema ng hustisya. Ayaw natin mangyari yan sa ating lipunan, sa ating bansa. Kinakailangan mapanatili ang pagtitiwala ng mga mamamayan sa hustisya ng ating pamahalaan. Kung talamak ang EJK, masisira ang pagtitiwala ng mga mamamayan sa hustisya. Bagay na hindi dapat mangyari sa ating lipunan at sa anumang lipunan. Mga halimbawa ng extrajudicial killing, pagpatay sa mga individual na pinaghihinalaang sangkot sa krimen. Pinaghihinalaan ba lang papatayin? Papatayin mo na kung marami ang nagbibintang. Hindi po pwede yung ganun. Kailangan dumaan sa due process. Pagpatay sa mga nakikita natin, may mga aktivistang namatay, mamamahayag, mga kritiko ng gobyerno na hindi humahantong sa korte. Di ba maraming nawala na mga aktivista, mga mamamahayag, mga journalist, at yung mga critics, mga namimintas sa gobyerno. Nasa demokrasya tayo. Lahat tayo may karapatan na mamintas sa gobyerno. Pero siyempre, bilang Kristiyano, sa mabuting kaparaanan, o katulad itong ginagawa natin ngayon. Hindi tayo naninira, wala tayong pakialam sa political affiliation ng bawat isa sa inyo. Ano man ang, kanino man kayong partido sa politika, hindi yan ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan lang natin ito, extrajudicial killing, na hindi lang naman naganap yan, mga kapatid, noong panahon na nakaraang administrasyon natin. Bata pa ako, meron ng ganyan. Yung mga tinatawag na sinasalvage. O, diba? Extrajudicial killing yun. Hindi man sinabing wala pang hatulang hukuman. Pinapatay na. So, nakita nyo, no? Nawawala ng pagkakataon ng pagbabago ang tao. Pag pinatay mo agad. Okay, sabihin kriminal. May batas tayo. Hindi naman po pwedeng hindi natin susundin ang batas. Mawawala ng kaayusan ang ating lipunan at maghahari yung anarkiya. Ano yung anarkiya? Kaguluhan sa lipunan natin. Hindi po pwedeng ganon, mga kapatid. Alam nyo, sang-ayon sa pundasyon ng ating mga batas sa bansa, ibig sabihin, sa saligang batas ng ating bansa, yung extrajudicial killing, mga kapatid, ay kumukontra sa unang-unang provision ng Bill of Rights sa ating konstitusyon. Ano ba nakasulat sa Bill of Rights ng ating Constitution? Section 1. Section 1 pa. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Kung tatagalogin natin, wala sino man tao ang dapat bawian ng buhay, kalayaan o ari-arian ng walang angkop na proseso, ni hindi pagkakaitan ng sino man tao ng pantay na proteksyon ng mga batas. So yan ang saligang batas natin. Kumukontra yan sa extrajudicial killing. Hindi nabanggit yung extrajudicial killing, pero yung prinsipyo ng extrajudicial killing, kinukontra niyan. Kinakailangan daw may due process. May proseso ng batas. Hindi pa pwedeng pagkaitan yung mga napapatay dyan, mga kapatid, sa extrajudicial killing. Hindi dumaan sa hukuman yan. So yun po, mga kapatid. Ngayon, tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo. Bakit ba na hindi tayo dapat sumang-ayon sa extrajudicial killing? Number 1, mga kapatid, sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang banal na buhay, kaloob yan ng Diyos. Yung buhay nating mga tao, kaloob yan ng Diyos. Sabi nga sa Genesis, mga kapatid, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ang kinukuha natin punto rito na alam naman ng lahat na ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa larawan ng Diyos.
At kung hahalukayin nyo ang Biblia, mga kapatid, tanging ang tao lamang ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Yung mga hayop, mga halaman, iba pa mga nilikha ng Diyos, hindi nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Yung anghel nga, wala sinasabi na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Yung tao lang, special and special ang tao sa Diyos. Ang tao nga lang ang sinasabi ng Biblia na may kaluluwa. At ang tao lamang ang inibig ng Diyos na ano pat bago maitatag ang sanlibutan, before the creation, naglaan na ng kaligtasan ng Diyos dahil alam niya na magkakasala ang taong kanyang minamahal. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, di ba, inilaan ng Diyos si Yesu Kristo bago pa lang nagkaroon ng creation. Tandaan niyo yan. Napag-aaralan natin yan. Si Kristo, kinakailangan mamatay sa krus para tayo matubos. Plano na ng Diyos yan before the creation. Ganyan kahalaga ang buhay ng tao sa Diyos. Nais ng Diyos na makasama ang tao sa buhay na walang hanggan at sa kanyang kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, ang bawat tao ay nilalang ng Diyos ng ayon sa kanyang larawan. At may angking halaga at dignidad. Kaya dito mga kapatid ay pinapahayag ng banal na kasulatan na ang buhay ng tao ay hindi basta-basta sapagkat ito'y nakaugat sa pag-ibig at kalooban ng Diyos. Ang bawat buhay na inaalis sa pamamagitan ng karahasan, lalo na ng extrajudicial killing na yan mga kapatid, ito'y pagsalungat sa kagustuhan ng lumikha. Tingnan nyo mga kapatid, yung konsepto ng ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kukuha tayo ng konting lalim yan mga kapatid. Dito sa sulat ni Santiago. Pag-aralan natin to. At tingnan natin ngayon kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Sa Santiago 3:8 sabi, subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasama ang puno ng lasong nakamamatay. Tingnan nyo mabuti mga kapatid. Yung tinatalakay dito ni Santiago, tungkol yan sa dila ng tao. Ipinapakita niya na mabagsik, mapanganib ang dila ng tao at maaaring maging masama ito na parang lasong nakamamatay. Nais po nating suriin mga kapatid. Yung lalim ng konteksto, kaugnay nung ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Doon patungo si Santiago Dahil yung sumunod na talata, tingnan nyo. Sa pamamagitan nito, sa pamamagitan daw ng dila, ay pinupuri natin ang Panginoon na Ama. At sa pamamagitan nito, ng dila, ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Pansinin nyo mabuti mga kapatid. Ginamit niya yung mga katagang larawan ng Diyos. Yung tao ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Kung yung panlalait sa kapwa natin, na ginamitan ni Santiago ng mga katagang ginawa ayon sa larawan ng Diyos, yung tao, na nilalait. Na ang nanlalait din, yung kapwa niya na ginawa din ayon sa larawan ng Diyos, ay isang big deal. Big deal, ibig sabihin isang napakalaking bagay na sa Diyos yan. Na yan ay ayaw ng Diyos na mangyari sa pagitan ng mga tao na maglaitan sa isa't isa. Paano pa kaya kung magpatayan yung mga tao? Patahin ng kanyang kapwa na ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Nakita nyo kung bakit ko pinalitaw yan? Yung lalim ng larawan ng Diyos. Kaya isipin natin ito mga kapatid. Ano man ang ating gawing kasamaan, maging kabutihan tungo sa ating kapwa, ay ginagawa natin yun na merong kaugnayan yun sa konsepto ng larawan ng Diyos. Yung ginawa mo ng kabutihan, nilikha yan sa larawan ng Diyos. Kaya nakalulungkot isipin mga kapatid. Ang tao nagsasalita ng masama laban sa kanyang kapwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Nandyan yung nagugulpian, nagpapatayan, nagsusuntukan, nagbubugbugan. Pareho naman silang ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, nakikita natin yung halaga ng buhay. Ang banal na buhay, kaloob ng Diyos yan. Kaya ang utos sa Ten Commandments pa lang, huwag kang papatay. Yung salitang papatay dyan, papatay.
Murder, hindi yan yung pagpatay, mga kapatid, na katulad ng pagpatay na execution, yung hatol ng kamatayan. Yung utos dito sa Exodo 20:13 sa Ten Commandments, personal na isa sa katuparan ng tao yan. Sa kanyang kapwa, huwag kang papatay. Kaya hindi kasama dito yung parusang kamatayan na itinatakda nung panahon ng Israel. May death penalty kasi sa Old Testament. Hindi yan ang tinutukoy dyan. Hindi kasama yung parusang kamatayan na resulta ng tinatawag na due process ng kanilang hukuman. Personal yan. Ano ba yung EJK, mga kapatid? Hindi naman desisyon ng hukuman na patayin mo yan. Extrajudicial killing yan. Murder yan, mga kapatid. Huwag kang papatay. Bakit? Ang banal na buhay ang dahilan. Kaloob ng Diyos yan. Wala tayong karapatan na kunin yan. Hindi tayo magdedesisyon kung sino mabubuhay at kung sino mamamatay. Pabayaan natin dumaan yan sa proseso. Kailangan ng hustisya. Kaya yan ang isang dahilan kung bakit hindi dapat sa ngayunan na mga mananampalataya ang extrajudicial killing. Ikalawa sa ating lesson, ang hustisya ng Diyos, pagmamahal, hindi karahasan. Ano, pag pinag-uusapan ng hustisya ng Diyos, kasama dyan yung pagmamahal. At hindi karahasan yan. No? Sa ating lipunan, meron mga nagsasabing ang EJK ay solusyon na yan. Solusyon na yan para masugpo ang krimen. Extrajudicial yan. Maski sa Saudi Arabia na may bitay, dumadaan ng hukuman yan eh. Di ba? Alam ba yun? Hindi extrajudicial yun. Bitayin nila, pagutan ng ulo. Hindi extrajudicial yun. Desisyon ng hukuman, pagutan ka ng ulo. Talagang ganun eh. Yun ang batas eh. Pero yung extrajudicial, pagpatayan na walang desisyon ng hukuman, yan ang pagkakaiba niyan, mga kapatid. Sabi mo na kriminal yan. Pero isipin nyo naman, mga kapatid, extrajudicial. Lumabag ka sa batas. Yung pumatay, lumabag din sa batas. Nasaan ang hustisya yan? Hindi yan ang hustisya ng Diyos. Kaya nagkakamali pa nga dyan dahil walang masyadong pagsisiyasin. Di ba? Marami tayo nabalita na marami napatay na wala namang kinalaman. Hindi naman dapat mabaril, hindi dapat mapatay. Pinatay dahil pinagbintangan lang. Sa Biblia, mga kapatid, ang hustisya ng Diyos ay laging nagmumula sa awa, sa habag. Tingnan nyo, mga kapatid, sabi ng Panginoon Kristo sa Mateo 5:7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Paano natin iugnay yan? Yan talatang yan sa ating pinag-uusapan na extrajudicial killing. Ito, mga kapatid, ang kaugnayan yan. Number 1, habag bilang paggalang sa buhay at dignidad ng tao. Sinasabi ng talatang ito, mapalad ang mga mahabagin, sabi diyan. Na nagpapahiwatig, ano pinapahiwatig niya? Paggalang yan, respeto, at malasakit sa bawat tao. Ano man ang kanilang kalagayan, ano man ang kanilang pagkakasala. Ang habag ay hindi naman nangangahulugan na pag-iwas yan sa pagpaparusa ng walang wastong proseso at pagtrato sa bawat isa bilang kapwa na may dignidad. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin mahabag ka absuelto na yan. Sa konteksto ng EJK, extrajudicial killing, ang habag ay, pag may habag ka, mag-uudyok yan ng alternatibong solusyon. Makapag-iisip ka ng solusyon sa mga problema tulad ng rehabilitation o makataong hustisya kaysa marahas na hakbang. Kasi naawa ka nahabag ka Nagkasala yung tao, adik. Okay, adik yan. Pusher. Lalo na sa bansa natin. Ano ba, bakit ba naging pusher yung iba? Hindi naman mga big time pusher yung mga yan. Hindi ko sinasabing okay yung mag-pusher. Masamang gawain yan. Pero hindi ba natin dapat tulungan ng mga yan dahil yung iba dyan mahihirap na pusher lang. Mahirap na pusher napatay. Sa kagipitan ng buhay. Napilitan magtulak. Pero hindi justification yun. Hindi natin sinasang-ayunan at tinututulan natin mahigpit na ang isang mahirap na tao ay magtulak ng droga,
Magbenta ng droga, hindi. Pero, imbis na parusa mo agad ng kamatayan yan, hindi ba dapat tulungan mo magbagong buhay yan? Maawa ka, habag. Mapapalad na mabagin. Tulungan mo, lagyan ng solusyon. Hindi, papatayin mo agad. Pero nabalita natin, mga kapatid, ano nangyari dyan sa patayan na yan? Ano nangyari sa lipunan natin? Kaya yung iba pala, napapatay dahil sa baka mahuli ng iba, yung pusher na small time. Tapos isumbong yung mga pulis na protector. Alam niyo yun, mga kapatid? Kaya maraming napatay noong paano ng war on drug. Hindi tayo tutol sa war on drug. Talagang dapat magkaroon tayo ng war sa illegal droga. Pero idaan natin sa proseso. Sapagkat marami na didisgrasya. Hindi ba tayo marunong magpatupad ng batas? So, nakita niyo, no? Mag-isip. Mag-isip ang pamahalaan. Paano patutupad yan nang hindi ka umahantong sa extrajudicial killing? Daming problema, no? Sa lipunan natin. O mapalad ang mga mahabagin sapagkat kaabagan sila ng Diyos. So habag bilang paggalang yan sa buhay. Pag may awa ka, mag-iisip ka ng para matulungan yan. Hindi yung papatahin mo na lang agad. Ano pa? Dito makikita natin paghatol ng Diyos sa ating mga gawa. Yung mga gawa natin, nahatulan din ng Diyos yan. Yung talatang ito yung nagsasaad na ang mga mahabagin ay tatanggap ng habag mula sa Diyos. Isang prinsipyo yan ng pag-ibig. Kung mahabagin ka, maawa din sa iyo ng Diyos. Ang pagsasagawa ng EJK, mga kapatid, ay maaaring tingnan bilang kakulangan sa habag. Walang awa yan Dahil pinapawi nito ang karapatang mabuhay nang walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa makatarungang proseso. Baka mamaya napagbintangan lang yan. At ikaw na nagsasagawa ng EJK, kung sino ka man dyan, vigilante ka, otoridad ka, isinasagawa mo yung EJK, ikaw ang unang lumalabag din sa batas. Batas na saligang batas natin. Di ba? Extrajudicial nga yan. Ang Diyos, mga kapatid, ay kilala bilang makatarungan Diyos at mahabagin. At nais na tayo rin ay maging makatarungan at mahabagin sa bawat isa. Ano pa nakita natin dyan? Ang gantimpalang habag ng Diyos sa mga mahabagin. So yan, mga kapatid, meron tayong gantimpala. Nakita natin sa halip na karahasan, ang isaalang-alang sa paglutas ng mga problema, ang habag ay hinihimok ng mapayapa at makatarungang pamamaraan. Dapat doon tayo, sa proseso tayo. Yung usapin ng EJK, mga kapatid, ang habag ay hindi nangangahulugang pagpapabayaya sa hustisya. May justice pa rin. Yung justice kailangan pahiralin, pero dapat sa tamang proseso. Hindi nakabatay ang justice sa takot at puot, kundi sa pagmamahal at katarungan. So yun, mga kapatid, nakita natin, mapapalad ng mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Kasi ang hustisya ng Diyos ay pagmamahal, hindi karahasan. At bukod doon, mga kapatid, alam nyo ba, kaugnay niyan, yung katarungan, pagmamahal, at pagpapakumbaba. Magkakasama yan na nais ng Diyos sa atin. Lalo na kung nananampalataya ka sa salita ng Diyos. Dito sa Revised Tagalog Popular Version sa Mikas 6:8, tingnan nyo, mga kapatid. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Ito daw nais ng Panginoon na si Yahweh. Number 1, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Katarungan, hustisya yan. Number 2, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Pag-ibig yan, di ba? Kasama dyan yung habag. Number 3, patuloy mong at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. So nakabatay sa katotohanan ng Diyos lahat yan. So tatlong bagay yan. Katarungan, pagmamahal, kindness. Kindness. Di ba? Sa English. But to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Sumusunod ka dapat sa utos ng Diyos. At nandun yung katarungan. Hindi nawawala ang katarungan. Kailangan maging makatarungan tayo at ang EJK
Pag yan ang pinatupad, walang katarungan. Unang-una nga, extrajudicial eh. Extrajudicial, kaya extrajudicial, labag sa judicial process. So, nakita niya, no? Killing eh. Yung killing. Hindi man lahat ng extrajudicial eh, masama. Pero ito killing eh. Extrajudicial killing. Wala yung ganyan. Pagdating sa pagpatay, dapat judicial palagi. So, hustisya ng Diyos ay pagmamahal, hindi karahasan. Ang ikatlong dahilan kung bakit hindi dapat sang-ayunan ng mga mananampalataya ang extrajudicial killing ay kasi sa Panginoon ang pag-iiganti. Sa Diyos yan. Hindi sa ating mga tao. Pag pumatay ka sa kapwa, pinatay mo ang kapwa mo sa ngalan ng hustisya na hindi dumadaan sa makatarungang proseso, isang paglabag yan sa utos ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, 12:19. Mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya yon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, ako ang akin ang pagiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So hindi tayo may kapangyarihan upang magpataw ng parusang kamatayan. Ang Diyos ang tunay na hukom. Siya lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Kaugnay niyan mga kapatid, ng ating pinag-uusapan sa extrajudicial killing, ano yung pamahalaan, yung gobyerno mga kapatid, ilalagay ng Diyos yan bilang tagapagiganti sa mga gumagawa ng masama. Tingnan nyo. Paano kung yung nasa gobyerno gumagawa ng masama? Hindi po pwede, di ba? Ang sabi nito, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti kundi sa masama. Pinuno ka ng bayan. Dapat hindi ka kilabot sa gawang mabuti. Ano ibig sabihin nun? Yung mga gumagawa ng mabuti, hindi dapat natatakot sa iyo. Ay kung may extrajudicial killing, matatakot sa iyo pati yung gumagawa ng mabuti. Kasi hindi nila alam, baka balang araw maging biktima sila eh. So, yung mga pinuno, hindi dapat nakakatakot yan para sa mga mamamayan na gumagawa ng mabuti. Pero yung mga masasamang mamamayan, dapat kailangan matakot yan. At sabi ni Pablo, at ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan? Paano ka mawawala ng takot sa mga nasa otoridad? Gawin mo mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa kanya. Okay, matinong pinuno yan, yung sinutukoy dyan. Kasi yung hindi matinong pinuno, nakakatakot talaga yan kahit gumagawa ka na mabuti. Pwede ka madisgrasya dyan. No? Kaya dapat ganyan ang kalagayan ng mga pamahalaan. Hindi sila nakakatakot kung ikaw ay isang mamamayan na sumusunod sa batas, namumuhay ka na mapayapa, hindi ka dapat matakot. Pero pati ang nangyayari pag may extrajudicial killing, pati yung mga tahimik na mga mamamayan, tatakot eh. So nakita nyo mga kapatid, tingnan nyo pa. Tuloy natin ang basa. Kaugnay ng pag-iiganti ng Diyos. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos, ay kakagaling mo. Dapat ganyan ang nasa gobyerno. Ministro ka ng Diyos. Ibig sabihin ng salitang ministro, tagapaglingkod ng Diyos. Kaya dapat unang-una, sumusunod ka sa batas. At hindi ka nag-exercise, dahil sinasabi ng batas, dapat may due process. So kapag ang nasa gobyerno ay hindi tumutupad sa batas, abay, hindi ka mabuting ministro ng Diyos. Masamang ministro ka ng Diyos. Baka hindi ka ministro ng Diyos. Dapat yung nasa pamahalaan ay ministro ng Diyos. Ganyan natin kukunin yan. Dapat kung ginagawa mo ang masama, sabi rito, ay matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ng pagdadala niya ng tabak. Oh, kaya may armas yan, tabak, armas. Dapat matakot talaga. Pag gumagawa ka ng masama, hindi ka naman gumagawa ng masama, hindi ka dapat matakot. Pero kung may extrajudicial killing, matatakot ka kahit hindi ka gumagawa ng masama. Di ba? Sapagkat siya'y ministro ng Diyos, inulit-ulit. Sapagkat siya'y ministro ka ng Diyos, pinuno ka. Hindi mo dapat i-exercise ang extrajudicial killing. Tagapaghiganti siya ikagagalit sa gumagawa ng masama. Pero yan, dapat nasa konteksto yan. Na kapag in-exercise mo, yung ganyan tungkulin mo, kung ikaw ay taong gobyerno, may otoridad sa gobyerno, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama, dapat ayon yan sa makatarungang paraan. Makatarungan, due process. Palagi natin nababanggit ang due process kasi extrajudicial killing wala sa due process.
May mga pagkakamali dyan. Yan ang pinakamalaking pagkakamali niyan. Hindi dumadaan ng hukuman. So yan po mga kapatid. So nakita nyo, nasa Diyos ang pagiganti. At ang Diyos ay naglagay ng tagapagiganti, yung pamahalaan. Pero dapat yung pamahalaan, dapat kumikilos ng ayon din sa kalooban ng Diyos. So yan yung mga dahilan kung bakit hindi dapat sang-ayunan ng mga mananampalataya ang extrajudicial killing. Kailangan kasi may due process mga kapatid. Importante yung tinatawag na due process. Ano ba ibig sabihin ng due process? Pag-usapan natin yung due process sa Biblia. Meron bang due process sa Biblia? Meron po. Ang Biblia ay punong-puno ng kaayusan, pati sa pagpapatupad ng batas. Merong kaayusan yan. Yung katagang due process, mga kapatid, ay tumutuko yan sa angkop. Ibig sabihin ng due process lang, kung tatagalugin natin yung konsepto niya, angkop na proseso o makatarungang proseso. So, tumutuko yan sa patas, wastong pagsunod sa mga hakbang at regulasyon na nakasaad sa batas upang masiguro na ang karapatan ng bawat tao ay protektado lalo na sa mga usaping legal at panghukuman. Yan ang due process, mga kapatid. Hindi ka basta-basta parurusan, papatahin, lalo na pagpatay. No? Bagamat yung termino ng due process, mga kapatid, modernong konsepto yan. Ibig sabihin, wala kang man babasa sa Biblia English na due process. Pero yung ano niyan, yung prinsipyo ng due process, sa makatid, yung paggalang sa katarungan, patas na paglilitis, proteksyon laban sa hindi makatarungang pagpaparusa, ay makikita natin yan sa Biblia. May due process sa Biblia. Yung prinsipyo ng due process nasa Biblia. Maraming halimbawa, kukuha lang tayo ng ilan. Kuha tayo ng example ng due process sa Old Testament, mga kapatid. Tingin nyo. Sa pagpaparusa na nagkasala, sa demandahan, mga kapatid, kailangan sa kanilang mga hukuman, 2 o 3 saksi sa hatol. Tingnan nyo sa Deuteronomio 19:15. Panahon pa ni Moises yan. Ang nag-iisang saksi ay hindi mangingibabaw laban sa isang tao sa anumang kasamaan o kasalanan kanyang nagawa. Sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay pagtitibayin ng usapin. So, kailangan merong at least 2 o 3 saksi. Hindi pwedeng isang saksi lang. Isa lang ang nagsasabi, katibayan na ba agad yun? 2 o kaya 3, sabi rito. No? Paano kung nagsisinungaling? No? Paano kung nagsisinungaling, mga kapatid? Kailangan yung saksi, siguraduhin naman ang hukom na hindi siya nagsisinungaling. Kaya yung pagtitiyak na ang mga saksi ay talaga nagsasabi ng katotohanan. Ito yung proseso nila. Sabi rito sa Deuteronomio, continuation na to, kung ang isang sinungaling na saksi ay tumindig laban sa kanino man upang sumaksi laban sa kanya tungkol sa isang masamang gawa, may sinungaling na saksi. Ang 2 taong may alitan ay tatayo sa harap ng Panginoon, sa harapan ng mga pari at ng mga hukom na nanunungkulan sa mga araw na yon. So may hukuman, may due process. Tuloy natin. At sisiyasating mabuti ng mga hukom kapag ang saksi ay saksing sinungaling at sumaksi sa kasinungalingan laban sa kanyang kapatid. So, nakita nyo, no? Sisiyasating mabuti. Kailangan ng pagsisiyasat na mabuti. Masusing pagsisiyasat. Careful. Sabi na, careful inquiry. Kung talaga bang nagsasabi ng totoo to. Yan ang due process, mga kapatid. Isang halimbawa ng due process yan. Nagsasagawa muna ng masusing pagsisiyasat. Ito ay malinaw na prinsipyo ng patas na paglilinis. Hindi maaaring hatulan ng isang tao base lamang sa testimonya ng isang saksi. Kailangan ng 2 saksi. Yan ang due process nila. Ngunit, dapat tiyakin din ng mga hukom noong panahon na yun. Maski sa panahon natin ngayon, di ba? Tiyakin ng hukom. Kung totoo kayo sinasabi ng mga witnesses. Di ba due process yan, mga kapatid? Ito pa, patas na pagsisiyasat at paghatol. Dito pagdidiin pa niyan. Due process to. Sa hukuman to. Sabi nga sa Deuteronomio 16:18, magtatalaga ka ng mga hukom. Tamam, hukom. At ng mga pinuno sa lahat ng mga bayan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos.
ayon sa iyong mga lipi, at sila'y maggagawad sa bayan ng matuwid na paghatol. Nakita niyo, matuwid na paghatol. Bakit ba may hukom? Tagagawad ng matuwid na paghatol. Tuloy pa natin. Huwag mong babaloktutin ang katarungan. Ayaw ng Diyos yan, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng katarungan. Ayaw niya yung baloktutin mo ang katarungan, ang hustisya. Huwag kang magtatangi ng mga tao, walang diskriminasyon. Ni tatanggap na suhol, walang lagay-lagay, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata na marunong at inililiko ang mga salita na matuwid. So nakita niyo mga kapatid, no? Matindi, due process yan. At yan ang mga tagubilin. Siyasatin, magkaroon ng pagsisiyasat. Tanging ang katarungan at katarungan lamang ang iyong susundin upang mabuhay ka at magmana ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Katarungan at katarungan lamang. Anong katarungan pag may EJK? Wala. Wala katarungan. Nilalabag ang katarungan sapagkat walang due process, walang angkop na proseso, hindi makatarungan yung magiging proseso kapag extrajudicial killing. So, mga halimbawa lamang yan na merong due process sa Biblia, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, sumunod tayo sa salita ng Diyos. At sana nga may mga otoridad na nakikinig ngayon dito. Wala tayong sinasabi na lahat ng otoridad masama. Naniniwala pa rin tayo, mga kapatid, na mas nakararami pa rin sa mga pulisya, sa mga pulis, mas nakararami pa rin sa mga militar at sa mga otoridad na nagpapatupad ng batas ang nasa matinong pag-iisip. Pero iniiwasan natin yan, yung extrajudicial killing. Huwag naman maghari sa bayan natin. So hindi tayo kontra sa otoridad, hindi tayo kontra sa mga kapulisan. Sinishare lang natin ito. Sana nga may mga nakikinig ng mga otoridad at sana yung mga otoridad naniniwala rin sa salita ng Diyos. Bago tayo magtapos, mga kapatid, tayo mga mananampalataya kay Kristo, ano ba ang ating nararapat na gawin upang makatulong naman tayo? Unang-una, itong ginagawa natin, palagay ko makakatulong ito. Lalo na kung tatablan yung mga otoridad na nakikinig. Kung naniniwala sila sa salita ng Diyos. Ito ang challenge ko sa kanila. Kung ikaw ay Kristiyano, pulis ka, otoridad ka, sundalo ka, o kung sino ka man, NBI, no? Kristiyano ka, ang challenge. Ang mga binasa natin ay salita ng Diyos. Dapat pinakikinggan natin yan kung tunay tayong Kristiyano. Huwag natin kakalimutan yung pagiging Kristiyano natin kahit tayo pulis, kahit tayo otoridad. May mga hawak tayong armas. Di ba? At yung mga vigilante, hindi lang naman yung mga kapulisan, pati yung mga pribadong mamamayan. Isipin nyo, the only Christian nation tayo. Bakit hindi dapat maghari ang extrajudicial killing? At hindi ko naman sinasabing naghahari yan. Pero mayroon umiiral Di ba? Konti man o marami man, umiiral Bata pa ako, meron ng kanyan May mga ganyan, mga sinasalvage, di ba? So, yun po mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, ito dapat natin gawin. Number 1, panalangin at pagkilos para sa katarungan. Tingnan nyo. Unang Timoteo 2:1. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Lahat ng tao, ipag-pray natin. Siyempre, hindi naman individual yan. Ang dami-dami yan. No, huwag yung masyadong literal. Inaano ko lang na pinakikita lang dito, mga kapatid. Kung mananalangin tayo, hindi lang para sa ating sarili. Sama natin. Katulad nung sinasabi sa sumunod na talata, sama natin ibang tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan. Bakit? Upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. So nakita nyo, no? Tayo'y manalangin sa Diyos. Humingi ng lakas at katarungan upang labanan ng kultura ng karahasan. Hilingin natin sa Kanya ng ating mga pinuno at ang mga nasa kapangyarihan ay mapuspos ng takot sa Diyos at pagkilala sa karapatan ng bawat isa.
Ngunit higit sa lahat pa ng panalangin, mga kapatid, kailangan natin ng pagkilos. Ang ating mga munting hakbang ay mahalaga upang itaguyod ang buhay at katarungan sa ating lipunan. Makialam tayo. Hindi sa paraan na labag sa batas. Bawal sa atin ang magrebelde. Bawal sa atin ang magbitbit ng armas para sumama sa anumang rebellion laban sa pamahalaang nakaupo. Hindi ganon. Yan ang magagawa natin. Idalangin natin ang mga hari, mga may kapangyarihan. Isama natin sa prayer natin yan. Sa mga personal prayer natin. Sa barangay pa lang, mga kapatid, idalangin natin yung mga namumuno ng barangay, mga namumuno sa ating lipunan, yung mga otoridad. So yan po, yan ang magagawa natin. Bawal sa mga Kristiyano sumama sa rebellion. Tandaan niyo yan. Bawal sa mga Kristiyano ang sumama sa mga armadong pag-aalsa. So yun po. At ito pa ang sabi rito sa ating huling talata, maging tagapagdala tayo ng kapayapaan. Maging instrumento tayo ng kapayapaan. Sabi kasi ng Panginoon Kristo, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. So bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinatawagan na maging tagapagdala ng kapayapaan. Sasama na rin natin siyempre ang katarungan. Wala namang kapayapaan kung walang katarungan, di ba ba? So dapat peacemakers tayo, mga kapatid. Hindi natin maaaring ipikit ang ating mga mata sa mga maling gawain ng lipunan. Hindi natin dapat hayaan maging normal at tanggap na lang ang karahasan. Sa halip tayo maging boses na walang mga boses. Maging lakas tayo ng mga mahihina at maging tagapagtanggol ng mga naapi. Hindi solusyon ang extrajudicial killing. Saan naman suliranin? Ito ay pagsira sa ating pagkatao at sa ating pananampalataya. Pero gagawin natin yan sa mapayapang paraan. Huwag tayo magre-rebelde laban sa gobyerno. Pwede tayo maghayag. Pwede nating ipaalam. Pwede nating ipanalangin ang tungkol dyan sa extrajudicial killing. So yun po, mga kapatid, ang ating lesson at naway makatulong ito sa mga kababayan natin. Alam ko naman ng mga Kristiyano ay hindi naman sang-ayon dyan. Pero hindi lahat na nasa Pilipinas hindi sang-ayon Yung iba, okay lang daw Basta raw yung mapapatay yung mga totoong kriminal. Pero alam nyo, may disgrasya dyan Ang dami na nga na disgrasya Maraming sumabit kahit hindi namang kriminal nasabit Kaya mas maganda, dumadaan sa proseso ng batas. Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon Diyos. Merong due process. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon, naway magkaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Tayo po'y muling manalangin.